Ayan, so magandang gabi sa lahat ng nakakapanood nitong video na ito. And God bless po sa inyo. So, before I start, uh, let's pray muna po tayo. Tayo po na humingi ng gabay at pangunawa sa Panginoon. Knowledge and wisdom about sa kanyang salita. So, let's pray. Yes, Lord, dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, Lord. We honor you, we give you the highest praise, O God. Ama, salamat po sa gabing ito, Lord. Nawa, Panginoon, ano man po ang aming mabasa sa iyong mga salita, O Lord. Ikaw po ang patuloy na mabigyan ng glory, O God. Maitaas. At we ask you, O God, for your wisdom and knowledge and understanding sa iyong mga salita, Panginoon. Hanggang sa mga nakakapanood ng video na ito, Lord, patuloy mo silang bigyan ng kaunawaan, Panginoon. Nawa, lubusan po maunawaan ng bawat isa sa amin ang iyong mga salita, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, are you excited na mapakinggan ang mensahe ng Panginoon? And at the same time, napakagandang scripture o napakagandang verse na ito ngayong gawing ito, no? So, ayan, babasahin po natin. So, sige, ready na tayo. So, sabi dito sa Acts 3:19. So, nawain natin to. Sabi dito, repent then and turn to God so that your sin may be wiped out. The time of refreshing may come from the Lord. So, sabi dito is repent. Di ba? Bakit ba kailangan natin sinabi ng Diyos, bakit ba kailangan natin mag-repent? Dahil tayo ay makasalanan. Alam ng Diyos na tayo nagkasala. Di ba sabi niya sa Romans 3:23, for all have sinned. Ibig sabihin, lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. So, sabi dito, kailangan natin ng repent. So, ano ba yung repent? Sinasabi dito. Repent is yung sa Tagalog is pagsisisi, no? Pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan simulang pagkabata hanggang sa kasalukuyan, no? So, magsisi. Pag sinabing pagsisi, ito yung mga kasalanan na dapat hindi na natin ginagawa. Ito ay pagsisisi. So, ibig sabihin, hindi na dapat natin itong gagawin. No? Kailangan natin na mag-repent sa Panginoon. Ito yung tunay na repentance, yung pagtalikod sa kasalanan. Kailangan hindi na natin gawin pa. At sabi dito is, then and turn to God. So, hindi sinabi na pagkatapos natin magsisi, so, wala lang. So, merong kasunod. Sabi dito, then and turn to God. Diba? So, magbalik loob tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, bumalik tayo sa Panginoon. Kasi, magagawa at gagawan para natin kasalanan. Kasi, we are sinful nature. Sabi nga, tayo yung makasalanan. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi natin kayang linisin ang sarili natin. Only Jesus Christ alone na yun ang makapagbabago sa atin. Diba? Kaya nga sabi dito, bumalik tayo sa Panginoon, magbalik loob tayo sa Panginoon. So, anong pangako ng Panginoon? So that your sin may be wiped out. Diba? So, may mga dahilan kasi tayo. Bakit hindi natin isinusuko ang mga kasalanan natin sa Panginoon o nagre-repent tayo ng tunay sa Panginoon? Dahil masaya ka sa mga ginagawa natin. Masaya tayo sa ginagawa natin. Ibig sabihin, hindi muna ako magre-repent kay Lord kasi malakas pa ako. Hindi muna ako magbabalik sa Panginoon, magbabalik loob sa Panginoon o magre-repent sa Lord kasi bata pa ako. So, di ba? So, paano?
what if kung dumating ang punto na naghihingalo na tayo o nandun na tayo sa himlayan, di ba? So hindi na natin maibabalik. O what if darating ang punto mamamatay tayo, di ba? So ano na yon, hindi na natin maibabalik. So di ba ang lahat ng tao ay nagkasala, at ito ang kabayaran ng kasalanan. Di ba sabi do sa Romans 6:23, ang sabi doon is, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi yung physical body na tinutukoy doon. It's spiritual mga kapatid. Yun ang sabi doon, na kapag tayo dumating sa punto sa kamatayan, kapatid, it's papuntang impyerno. Di ba naniniwala tayo na merong langit? So dapat maniwala din tayo na merong impyerno. Kaya habang maaga pa, mag-repent tayo sa Panginoon. Totoong magsisi, magtalikod sa ating mga kasalanan, kapatid. At ako naniniwala, may pangako ang Panginoon na kapag nag-repent tayo ng tunay, ng buong puso, at bumalik sa Kanya, anong sa pangako niya? So that your sin may be wiped out. So ibig sabihin, maalis ang ating mga kasalanan. Simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, maalis ang ating mga kasalanan. So di ba napakabuti ng Panginoon? Yun ang magandang balita mga kapatid. So habang maaga pa, sabi nga, hindi pa huli ang lahat. So maikli lang ang buhay mga kapatid. So I'm not condemning you. This is the word of God na nagmumula sa Kanya. So ako nawa na unawaan nyo ito. I believe na naunawaan nyo ito. So, ano yung pang last na verse? That times of refreshing may come from the Lord. So ito na yung kapag si Lord na ang kumilos sa atin, nire-refresh tayo ni Lord. Diba? So ibig sabihin, yung kasalanan inaalis talaga na sa atin. So pero hindi ko sinasabi na hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa rin tayo dahil meron pa tayong physical body, nabubuhay pa tayo dito sa lupang ito. So ano may meron ang Panginoon, di ba? Na nag-aalis. Dapat mas lapitan pa natin si Lord eh. Kasi sino ba, kung for example, yung walang sakit, di ba hindi naman siya nangangailangan ng doktor para magpagamot. So tayo din, di ba sinabi ng Panginoon na tayo ay makasalanan simula sa pagkabata pa. Dapat lumapit tayo doon sa nag-aalis ng kasalanan. Yun dapat ang ating i-focus, di ba? Hindi yung mga bagay dito sa lupa. So kapatid, hindi ko ito sinasabi para i-condemn kayo, kundi ito ang nais ng Diyos, yung maibahagi ang Kanyang salita. Ang nais ng Diyos, iligtas tayo, alisin tayo doon sa kamatayan na yon, sa kasalanan na yon. Dahil ang kasalanan ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kapatid, ito encourage ko sa inyo na nawa ang mensahe ito mag-sink in sa atin. No, nawa mensahe ito ay mabigyan ng glory ang God. Di ba napakabuti ng Panginoon dahil ibibigay mo lang sa kanya yung kasalanan. So mag-repent lang, magtotoong magsisi at bumalik sa Panginoon. So ako naniniwala kapag ginawa natin to, yung peace, yung joy, mararanasan natin. Kung ano yung nararanasan ko, ay mararanasan din natin yun kapag ginawa natin dito. So hindi ito dapat natin napakinggan lang, kundi ito dapat mai-apply natin sa buhay. So nawa
itong topic na ito maging seryoso tayo naman. 'Di ba? Hindi yung joke-joke lang sa buhay na to. Minsan lang sa isang tao ang mabuhay at minsan lang din sa isang tao ang mamatay. So habang bata pa, habang maaga pa, tayo magsisi at bumalik sa Panginoon. Ako naniniwala na usap ang Lord sa atin. So thank you dahil merong message ng Panginoon. So ako naniniwala na naabot kayo ng mensahe ng Panginoon na ito. So habang maaga pa, encourage kayo sa inyo na tayo magsisi na sa ating mga kasalanan at bumalik tayo sa Panginoon. Diba? So God bless sa inyo lahat. Salamat dahil may oras. Totally medyo ananganin ako sa oras kasi may trabaho kasi ako sa umaga, tapos ngayon lang akong gabi na makapag-share. So sige po, hanggang dito na lang po ang message na ako naniniwala na usap ang Lord sa atin. So sa mga hindi pa po nakatanggap ng sa Panginoong Hesus, o hindi pa, o wala pang ideya kung paano matanggap ang Panginoong Hesus, so sasabayan ko po kayo sa panalangin pagtanggap, no? Ang inaanyayahan ko po ang lahat na pumikit at yumuko at sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Kapatid, habang maaga pa, tayo po ay mag-repent na. Sige po, sa mga nakakapanood ng video na ito, nawa sundan po ninyo ako sa panalangin ito. I-guide ko po kayo. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mensahe ngayong gabi. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesus, ako po ay nagsisisi at tinatalikuran ko po ang lahat ng kasalanan na aking nagawa simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa buhay ko. Patuloy mo akong baguhin. Patuloy mo akong linisin, O God. At salamat po sa buhay na walang hanggan ay binigay na po ninyo sa akin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Maghari ka po sa amin, sa aming pamilya, sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, ako na naman nanalangin. Lord, thank you dahil naibahagi po o napakinggan po namin ang mensahe. Ito po magrema sa amin, Lord. Ito po tumanim sa aming puso, Panginoon. Buong puso na nagsisisi, Lord. Sa mga nakakapanood ng video na ito, O Lord, patuloy mo silang i-bless, Lord. Patuloy mo silang yakapin, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, O God. At pagpalain po ninyo, Panginoon, Lord God. At dakilang Diyos, kayo na po ang magbigay ng kaunawaan sa taong nakakapanood ng video na ito. We honor you, O God. We give you the highest praise in the name of Jesus. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you. So medyo mahaba ang video na ito. Salamat po. God bless. Ayan. Have faith. Ayan. Thank you po.